Narinig mo na ba yung AI Talks? Oo, maganda yan. Si Voice Master and AI Expert. Narinig ko sa radio, AI Talks with the Voice Master. Anak, lakasan mo nga yung radio. Ano raw? AI Talks? Ano yun? Oy, Mare. Narinig mo na? May AI Talks daw sa Radyo Pilipinas. Narinig nyo ba ang AI Talks with the Voice Master? Sis, nakita mo sa feed, AI Talks with the Voice Master live sa Radio Pilipinas. Talaga? Wala naman akong alam tungkol sa AI na yan. Ako rin eh. Ano ba yung AI Talks na yan? Pakinig na ng AI Talks with the Voice Master tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. AI Talks with the Voice Master. Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radyo at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino. Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana. Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa tagakanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang, the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo de Leon Gonzales. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Dito lang sa Radyo Pilipinas. AI para sa masa. Hello! Great day! Mabuhay! Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Ako po ang nag-iisang Voice Master ng Pilipinas, Pocholo de Leon Gonzales, ng Creative Voices Productions, Certified Voice Artist Program, at AI Negosyo. Siyempre, huwag natin kalimutan ang AI Education PH, ang inyong kakampi sa pagtuklas ng mga makabagong teknolohiya na pwedeng magpabago ng ating kinabukasan. This is the AI Talks with the Voice Master. Your front row seat to the rise of artificial intelligence in the Philippines and beyond. The stories, the voices, the future, all in one conversation that matters. Welcome to the AI Talks with the Voice Master. Ayan, ngayon pong episode 8. Ang topic natin ay tungkol sa blockchain. Madalas niyo itong naririnig lalo na kapag may usapang Bitcoin, Ethereum o mga crypto. Kaya mga ka-AI, ang blockchain ay higit pa sa pera. Okay? Ito ay isang teknolohiya ng tiwala at transparency na pwedeng gamitin hindi lang sa negosyo kundi pati sa gobyerno, sa kalusugan, sa edukasyon at sa ating pang-araw-araw na buhay. Alam nyo, ayan noong August 19, 2025 sa Senado ng Pilipinas, sa gitna ng Blue Ribbon Committee investigation tungkol sa mga flood control projects, naglatag ng panukala po ang ating kaibigan na walang iba kundi si Senator Bam Aquino na tinatawag na Blockchain the Budget Bill. Uy, ano yun? Ano kaya ibig sabihin nito? Simple. Ang bawat piso na gagastusin po ng gobyerno ay matutunton, masusundan, makikita at ma-check ng publiko in real time. Grabe, no? Para ka may portal o website na bukas sa lahat kung saan nakikita kung ano mo yun, yung kung saan napupunta yung pera ng bayan mula sa DBM papunta sa mga ahensya hanggang sa mga proyekto ng at mga mismong mga benepisyaryo. Alam nyo, isa sa mga nagsalita, sabi nga ni Sir Lito Villanueva ng Fintech Alliance Philippines, by leveraging blockchain, we can finally give every Filipino the power to see exactly how their hard-earned money is spent. Wow. Kung kaya po nating i-track ang Shopee, Lazada,
TikTok parcel natin. No? Bakit hindi ang bilyon-bilyong pondo ng gobyerno? Trilyon na nga po, no? Pero ano nga ba ang blockchain? Para po hindi nakakalito, isipin mo ang digital diary, no? Isipin mo, lahat po ng kasali may hawak na kopya ng diary na ito. Kapag may entry na naisulat, halimbawa may nagbayad, may transaksyon, may kontratang pinirmahan, hindi na ito mabubura o mababago. At hindi lang nakatago sa isang computer, nakakalat ito sa libo-libong computer sa buong mundo. Kaya walang iisang tao, institusyon o gobyerno ang may control dito. Ito ang essence ng blockchain. Transparent, immutable, decentralized. Kung gagamit tayo ng analogy, isipin niyo, yung barangay utang notebook. For example, lahat ng kapitbahay may kopya. Kung may gusto magbura, madali siyang mahuhuli dahil hindi tatama ang entry nito sa kopya ng iba. Okay? Paano ba gumagana ang blockchain? Parang proseso po yan ng paluwagan. Kayo ba nakapag-try na kayo ng paluwagan? Diba? Nung bata ako, nagpapaluwagan ako eh. Una, may taong mag-i-initiate ng transaksyon. Okay? Magpapadala ng pera, boboto o pipirma ng kontrata. Pangalawa, maraming computer ang mag-check kung totoo at tama ang detalye. Pangatlo, kapag na-verify, ipapasok ito sa isang block. Pang-apat, ang block na ito ay ikinakadena sa mga nauna, no? Kaya tinatawag itong blockchain, kadena, chain. Panglima, kailangan sang-ayon ang karamihan ng network bago ito tanggapin. At panghuli, kapag naisulat na, forever na ito, hindi na mababago, kita na ng lahat. Kung may gustong mandaya, kailangan nilang baguhin, hindi lang isang record, kundi lahat ng kopya sa buong network. Imposibleng gawin. Okay? Teka, para saan ba ang blockchain? Okay? Ang tagal ko na yung, alam nyo ako, may Bitcoin ako. Problema ko na wala ko yung key. Pero ito para saan nga ba ang blockchain? Ang pangunahing layunin nito ay gumawa ng tiwala sa isang mundo na puno ng kawalan ng tiwala. 'Di ba? Security. Dahil encrypted at magkadugtong ang lahat ng entry, yun, halos imposibleng dayain o nakawin. Transparency. Lahat ng transactions visible sa lahat ng participants. Decentralization. Walang iisang may control. Hindi lang bangko, hindi lang gobyerno, hindi lahat ng nasa network. Kundi, ayun nga, kundi silang lahat na nasa network. Oo. Ano ba ang gamit sa totoong buhay nito? Pag ikaw ba ordinaryong tao ka, anong silbi nga naman sa iyo? Yun, hindi lang ito tungkol po sa crypto. Sa gobyerno, ito, magagamit ito para makita kung saan napupunta ang budget. Sa halalan, pwedeng gawing secure ang at dayaan proof ang voting system. Wow! Pwede na ba yun? Sa kalusugan, pwedeng hawak ng pasyente ang medical records niya at madali itong mailipat kahit anong ospital. Sa supply chain naman, gaya ng ginagawa ng Walmart, makikita kung saan nasisira ang produkto mula farm hanggang supermarket. Sa digital identity naman, mas madali at mas ligtas ang verification. At para sa mga artists at voice talents, ayan, pwede nyong gamitin ang blockchain para iparehistro at ang gawa ninyo at masiguradong ikaw lang ang kikita dito. At syempre, sa DeFi o Decentralized Finance, nagbibigay ito ng oportunidad sa mga walang bangko na magkaroon ng access sa loans at insurance. Ito, bibigyan ko kayo ng mga uri ng blockchain. Alam nyo, may 4 na uri ng blockchain. Ayan. Ano yun? Ito yung mga tinatawag na public blockchain. Open sa lahat gaya ng Bitcoin at Ethereum. Malinaw at transparent pero medyo mabagal. Okay? Mahal nga ang Bitcoin yun, di ba? O ano pa? Private blockchain. Pangloob ng isang kumpanya. Mas mabilis at mas kontrolado pero hindi gaanong decentralized.
Consortium blockchain. Pinagsamang hawak ng maraming organisasyon gaya ng mga bangko. Yan. Hybrid blockchain. Kombinasyon ng public at private. Parang group chat lang. May open GC, may private GC, may GC na puro leaders lang at may halo-halong open at closed channels. Ayan. Pag-usapan natin ang security at limitasyon. Alam niyo mahirap dayain ng blockchain dahil sobrang dami ng kopya. Pero hindi ito perpekto. May konsepto ng 51% attack kung saan kapag may grupo na nakakuha ng majority power, pwede nilang manipulahin ang chain. Pero sa malalaking blockchain tulad ng Bitcoin, halos imposible yun mangyari. No? Oo. Mas realistic na tamaan, no, ay yung apps at digital wallets na nakakabit dito, hindi ang mismong blockchain. At sa future, may tinatawag na quantum threat. Kapag naging sobrang lakas ng quantum computers, baka kayang basagin ang kasalukuyang encryption. Kaya ngayon pa lang, gumagawa na ng quantum resistant na technology. Ano nga ba ang kinabukasan ng blockchain? Di ba? Alam niyo, napakaraming posibilidad yan. Napaka lawak ng future pero napakabilis mangyari ng bagay-bagay ngayon. Pwede magtayo ng decentralized internet o web 3.0 kung saan hawak mo ang sarili mong data at hindi kontrolado ng tech giants. Pwede magkaroon ng token economy kung saan kahit lupa o obra o oras pwedeng gawing token at i-trade kapag pinagsama ang AI at blockchain. Ito na, pinagsama ang AI at blockchain. Magiging transparent ang bawat desisyon ng AI. At nariyan ang quantum threat. Pero kasabay nito ang development ng mas advanced na security. Okay? So, mamaya sa AI 101 segment, pag-uusapan natin in layman's term, no, kung paano magwo-work ang AI. Kaya mga ka-AI, isipin nyo ito, kung ang AI ay utak, ang blockchain ay puso at tiwala. Again, kung ang AI ay utak, ang blockchain ay puso at tiwala. AI, utak, blockchain, puso at tiwala. AI ang gumagawa ng desisyon, blockchain na nagtatala ng katotohanan. Yan pinagsama sila, pag pinagsama yan, sila ang utak at puso ng bagong digital age. Okay? At ang puso naman ang pag-usapan natin, mga ka-AI, sa panahon ng fake news, ghost projects, at anomalya. Kakahiya kayo! Mga magnanakaw! Kailangan natin ng teknolohiya na nagbibigay ng katotohanan at transparency. Pero tandaan neutral ang teknolohiya. Ang tanong, gagamitin ba natin ito para linisin ang sistema at palakasin ang tiwala ng bayan? O magiging laruan lang ulit ng makapangyarihan? Sa huli tayo po ang magpapasya kung ang blockchain ay magiging ilaw ng bayan o multo ng lipunan. Okay? So mamaya po, abangan natin ang AI, balitang AI at syempre AI 101 na pag-uusapan ang blockchain. Okay? Kaya pabalik po tayo mamaya, sama-sama nating tuklasin at tanungin at hubugin ang kinabukasan dito lang sa AI Talks with the Voice Master. Bang! At ito ang AI 101, ang inyong unang hakbang sa mas malalim na kaalaman sa mundo ng Artificial Intelligence. Sa video na ito, ipapaliwanag namin ang blockchain sa pinakasimple at madaling intindihin na paraan. Sa pagtatapos ng video, kaya mo nang ipaliwanag ang teknolohiyang ito sa mga mahal mo sa buhay at baka mailigtas mo pa sila mula sa sobrang kontrol ng mga autoritaryong pamahalaan. Pero huwag kang mag-alala, hindi talaga politika ang focus ng channel na ito. Puro ideya lang tayo dito. Kaya simulan na natin, ano nga ba ang block pagdating sa cryptocurrencies? Sa madaling salita, ang block ay isang grupo ng data. Pwedeng iba-iba ang laman ng data pero kadalasan itong koleksyon ng mga talaan. Para sa Bitcoin, halimbawa, ang block ay listahan ng mga transaksyon gaya ng CX nagbayad kay YY ng $50.
Si A nagpadala kay B ng 80 o si Yuan nagbayad kay H ng 15. Sa Ethereum naman, kadalasan ding mga transaksyon ng laman pero pwede ring smart contracts, mga self-executing agreement na talagang kakaiba. Sa ibang altcoins, maaring ibang data tulad ng paggamit ng Wi-Fi, files o dokumento. Pero para mas madali nating maunawaan, manatili muna tayo sa listahan ng transaksyon gaya ng sa Bitcoin. Tinatawag natin itong ledger dahil ito ay talaan ng palitan ng pera. Ngayon, tandaan mo, may limitasyon ang bawat block. Hindi ito pwedeng maglaman ng walang katapusang transaksyon. Halimbawa, sa Bitcoin, karaniwan ay nasa 1,500 transaksyon lang ang kasya sa isang block. Pag napuno na ito, kailangan nang idagdag sa network. Paano ginagawa yon? Ang tawag dito ay mining. Dahil proof of work ang ginagamit ng Bitcoin, kailangang mapatunayan na totoong mina ang block. Dito pumapasok yung hash. Ano ang hashing function? Isipin mo ito bilang isang sistema na kapag naglagay ka ng input, lalabas ang isang unique na hash. Sa Bitcoin, SHA-256 ang gamit. Ibig sabihin, secure hashing algorithm na may output na 256 na digits na puro 0 at 1. Kahit pangalan mo lang o buong diksyonaryo ang ilagay mo, palaging 256 bits ang lalabas. 3 bagay ang dapat tandaan tungkol sa hashing. Una, hindi mo mahuhulaan pabalik ang original na input mula sa hash. Kailangan mong subukan at hulaan. Pangalawa, kahit maliit lang ang baguhin mo sa input, totally iba na agad ang lalabas na hash. Pangatlo, matagal at matrabaho ang pagkalkula ng hash, lalo na kung milyon-milyon ang posibleng sagot na kailangan mong suriin. Kaya ang mga miners, paulit-ulit silang naglalagay ng random na numero sa block hanggang makuha nila ang tamang hash na may particular na dami ng zero sa simula. Habang mas mahaba ang zero, mas mahirap at matagal hanapin. Kapag nahanap na, masasabi nating nalutas at validated na ang block. Susunod, ano ang ibig sabihin ng decentralized? Kapag centralized, iisa lang ang may hawak ng control. Parang sa klase, ang guro lang ang pwedeng magbago ng grado mo. Pero kung decentralized, lahat may access. Sa Bitcoin, kahit sino ay pwedeng magkaroon ng kopya ng ledger at kahit sino ay pwedeng magmina o mag-verify ng transaksyon. Para hindi magamit sa panloloko, gumagamit ng asymmetric encryption para siguraduhin na tunay ang bawat transaksyon. At bilang gantimpala sa mga nagmimina, binibigyan sila ng cryptocurrency mismo, tulad ng Bitcoin. Bakit tinawag na blockchain? Simple lang, bawat block na nalulutas, isinasama ang hash ng naunang block. Kumbaga nakakabit-kabit sila, kaya chain. Kung may magtatangkang baguhin ang luma, lahat ng kasunod na block ay masisira dahil nakatali ang kanilang hash sa nauna. Diyan makikita ang ganda ng technology na to. Kapag naisulat na ang isang bagay sa blockchain, nakarecord na ito habang buhay at hindi na mababago. Mainam ito para sa mga transaksyon, pero pwede ring maging problema kung copyrighted o sensitibong impormasyon ang naisulat. Sa madaling sabi, ang block ay koleksyon ng data. Karaniwan ay listahan ng transaksyon. Ang hashing function ang nagsisiguro na may tunay na effort at oras na ginugol bago mapatunayan ang block. Ang pagiging decentralized ay nangangahulugang walang iisang tao ang may hawak ng kontrol, lahat ay may bahagi. Ang pagsasama-sama ng mga block at hash ay bumubuo sa blockchain, isang ligtas at permanenteng talaan ng mga transaksyon. Sana mas malinaw na sa iyo ngayon kung paano gumagana ang blockchain. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang videos. AI Events, where the future begins now. Hello, everyone. Thank you so much for joining us. My name is Donna Sarkar. I work at Microsoft in the United States. I lead an AI agents program where my job is to go all around the world and help people like you figure out how you can build or use AI agents to do your job and live your life better. Here I am today at an event called AgentCon. So AgentCon today is in Cebu, Philippines. This is the 28th city out of AgentCons all around the world. We're having 100 cities of AgentCon. And so far, Cebu is the best one. Okay. So what I want people to know is that AI agents are things that are going to help you take AI that we're all kind of used to now, ChatGPT, Perplexity, Gemini, Copilot, whatever it is, but takes them a step further. So they're not just giving you answers, they're actually taking action on.
And they do that through a variety of tools, retrieval, all of these things. But AI agents are here to stay, and they can be extremely helpful in your business. So what the homework I have for all of you is this. I want you to see this Discord link that I'm going to be sharing with you. I want you to go to Discord, go to the Azure AI Foundry Discord, which is mine, and go to the Agent Con channel. And in the Agent Con channel, share some sort of a picture of agents. It doesn't even matter what it is, with the hashtag try Foundry Agents. If you do that, you're going to get a bunch of Azure credits so you can build your first AI agent. Usually this costs a bunch of money, but we don't want that here in the Philippines. So we want all of you to go to Discord, find the Agent Con channel, and try Foundry Agents. Thank you so much. So, what can you say about the people who are afraid of AI, especially they thought they're gonna take their jobs, something like that? So the concept of AI and agents have been around a long time. AI has been around since the 50s. Agents been around for about 30 years. And AI and agents are not here to take your job, because if you look at even a basic AI thing, like imagine at airports, you see those machines that clean, right? They clean the floor. Without a human involved, those machines get stuck, they run into walls, they spin in circles. There's always a human keeping an eye on it to go and reset it when it gets. AI and agents are always going to need a human in the loop to actually make them work. AI and agents are no different than any other technology that's ever been around. And we will always need humans to work alongside AI to actually make them. So, do you have any message to the? This will be aired on Radio Pilipinas in more than 50 provinces of this country, around the country. So, any messages for the Filipino people? Dear Filipino people, you are some of the most technical, most enterprising, most innovative people on the planet. You lead in technology all over the world. We, Microsoft, have a really big support center here, and you all offer some of the best support to our customers all over the world. What I need you all to do is go out and get very familiar with building agents and using agents, because when customers call, it's so important that you have real hands-on experience with agents, because these customers are going to call for the next 20, 30, 40 years trying to ask, how do you use AI? And you all here in the Philippines, I believe, are the ones who can actually teach them and lead them in the right direction. Just for the last message, I mean, what is AI? How will the ordinary Filipino benefit from the artificial intelligence? Your ordinary Filipino, whether you have a high-profile job in one of those big office towers, or whether you work at Jollibee, you're going to benefit from AI, because AI is going to help you do all of those tedious, mundane tasks you always have to do. Things like managing your budget, things like planning your commute to work, things like organizing your family's healthcare. These are all places where AI can really help you. If you have the right data, you can go and get the right AI product to help be your assistant in the world. What is an AI agent? So there's loads of different definitions. I would say that an agent is something that autonomous, so it's able to make decisions. We're taking some sort of input, but really we're moving away from chatting to actually taking action. So that's how I view agents with LLMs. Yeah. It's an agent that does AI. An AI agent is an LLM together with a prompt, instructions, and tools that allow the LLM to make decisions about how to branch and code. That's the lowest level definition that I love giving people. You know what my answer was? What's that? It's an agent that does AI. Oh, jeez. That's terrible. I don't like it. I should know this off by heart. It's a system or process that will respond automatically based on based on the input and looking around it. A thermostat could be thought of as an agent. I think of an AI agent at the minimum as being something that uses an LLM to make a decision and usually has some tools at their disposal. And then we can put together agents with multiple tools, tool servers, and other agents with delegation approaches in order to have more agentic flows. What is an AI agent? A piece of software Microsoft really wants to sell me. An AI agent is a language model-powered entity that takes digital or physical input and gives you some sort of a result or an action. Yeah, so an AI agent to me is just a program or software where the
there's a large language model that's driving the control flow. An AI agent is a digital assistant that can do work on your behalf. What is the AI agent? I'm not educated enough. I went to community college. Something that does stuff for you. What is an AI agent? Oh my gosh. AI agents are object-oriented, the object-oriented version of like a prompt in a model. So prompt, model, and state. That's my default answer. What would the perfect AI agent in your life be? Okay, are we talking like hypothetical or like the perfect AI agent that does not exist is one that would literally do my laundry, make my food, like the stuff I just don't want to do. I think just an agent to do everything, ideally, like like a mom agent would be nice. Actually, a mom agent would be great. What would be the perfect AI agent in your life? So, as you know, Sarah, I'm leading the developer relations team. So a developer relations manager agent would really help me replace myself for most of the tasks that I'm doing so that I can spend more time coding. An agent to handle the mental load, birthdays, appointments, changing filters at random times throughout the year. Just all the little things in like #adulting that is just like extra stuff that nobody really cares about. I think that security one is the one I want. The one that's simply sniffing the projects that I'm currently working in and going, you haven't turned this on. Like that would be my friend. At Mark Brzezinovich, test this code. At Scott Hanselman, test this code. What would be the perfect AI agent in your life? One that checked my emails every morning and gave me a summary and made me coffee and breakfast probably. I actually want an AI agent that helps me with photography so that when I'm taking lots of pictures of bees, I can give them to the agent and the agent's gonna decide which of them is exactly the best picture of the bee and like the sharpest, and then crops it perfectly and then uploads it to the Citizen Science website and figures out the ID. The perfect AI agent would be the expense report agent. Everyone agrees. What would be the perfect AI agent in your life? I really want the tea Earl Grey hot machine from Star Trek. Welcome to AgentCon. Muling magbabalik ang The AI Talks with the Voice Master. Huwag kayong aalis, babalik kami.